Wala po itong halong reliyon, no? Kundi dapat tayo ay magkaroon ng tinatawag na katatagan sa espiritual. Kasi ang tao binubuo po ng ah, physical, ah, body, soul, and spirit, no? Hindi lamang tayo nabubuhay sa physical, eh. No, meron po tayong espiritu, meron tayong kaluluwa. So, kailangan kung ang ating physical na katawan kumakain, ganon din dapat ang ating spiritual. Kailan mabusog din para tayo maging matatag sa Lord, no? Kasi sa totoo lang, ang tao pagka wala talagang Diyos na pinaglingkuran, sabi ng banal na kasulatan, katulad siya ng isang tao na pasuray-suray lang, no? Walang direksyon ang buhay. Totoo po yun, kasi ako nung wala pa sa Lord, talagang walang direksyon ang buhay ko. Pero salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay una, syempre binago po ng Diyos, no? Sa magitan ng kanyang mga salita, sa kanyang kapangyarihan. Pangalawa, ngayon po ay ginagamit na po ng Panginoon to preach the gospel, hindi para magturo ng mga maling ginagawa, no? Kasi dati puno din ako ng erog, babaero, lasinggero, no? Alam mo naman mga pamilya natin, puro ano yan. Opo. So, salamat sa Lord dahil sa kanyang biyaya, tayo po ibinayaan ng Panginoon na ng kaunawaan at kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin upang maibahagi po yung aral po ng ating Panginoon. So, dito po ako talagang inano ng Panginoon tinuruan, dito po sa aking ibahagi ngayon sa inyo, sa Matthew chapter 6 verse 33, no? Sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 33, ito po ay sulat ni Matthew sa pagitan po ng ating Panginoon, no? Sabi dito, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So sa Tagalog, datapwat, hanapin ninyo una ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay maidagdag sa inyo. So pag sinabi po na but seek ye first the kingdom of God, ibig sabihin, God is our priority. Sa buhay dapat natin, si Lord ang prioridad, hindi yung anumang mga bagay, no? Bakit nasabi natin na ang Diyos ay prioridad sa buhay po natin? Tingnan niyo po, ang buhay po natin galing po sa ating Panginoon. Tama po? Yung lakas natin, ang sigla natin, at ang buhay natin, hawak po yan ng Diyos. Hindi po natin hawak yun. Gusto natin mabuhay ng matagal, gusto natin hindi magkasakit, gusto natin ay mamuhay dito sa mundo na maganda, pero dahil po sa ang may-ari niyan ay ang Diyos na ating paglingkuran, kung anong kalooban ng Diyos sa buhay natin, wala po tayong magawa. Tama po? Kaya ang tayo, syempre nagdedepende po dapat sa ating Panginoon kung anong kalooban ng Diyos. Pero ang pangako naman ng Diyos, kapag tayo ay naglilingkod sa Kanya, sure po yan, bigyan tayo ni Lord ng mahabang buhay, bigyan tayo ni Lord ng malakas na buhay, at iligtas tayo ni Lord sa anumang sakit, anumang karamdaman, at pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. So, pag sinabi po, but seek ye first the kingdom of God, He is our priority. Dapat ang prioridad po natin si Lord, no? Sa buhay po natin. Ano po ang palatandaan sa isang tao na masasabi natin na ang Diyos ang ating prioridad? Katulad po nito ginagawa natin, hindi natin nakalimutan yung gawain ni Lord. Ito ang prioridad po natin, no? Kasi hindi lang man tayo kailangan na kumain physical, no? Sabi ko nga kanina, kailangan kumain tayo ng mga bagay na espiritual. Kasi sabi ni Lord, Matthew chapter 4 verse 4, sabi doon ni Lord, "Man shall not live by bread alone, but on every word that proceedeth out of the mouth of God." Sabi natin pa sa Kristo, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay. Pag sabing tinapay, ibig sabihin po ay pang-pisikal, no? Man shall not live by bread alone, but on every word that proceedeth out of the mouth of God. No, sa bawat daw namumutawi mga salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. So ito po ang Biblia
galing po sa Lord ito, no? Ito po ay meron lang po siyang parabagang kung sa tao pa, sa isang mayaman na tao, meron sekretary, no? Taga-sulat. Siyempre, ang Diyos espiritu no? Kaya meron siyang mga sekretary o katulad ng mga apostol, mga hari, no? Mga propeta. Sila po nagsulat po nito. Kaya nabuo po ito, na-preserve po yung salita po ng Diyos, no? At dito ay ating po makita na dapat ang Diyos prioridad. Ibig sabihin, ano man ang kalagayan sa buhay natin, mayaman man tayo mahirap, nakasakit man tayo hindi, may problema tayo o wala, dapat ang Diyos ang inuna. Prioridad. Kasi maraming tao ngayon, pag naalala lang ang Diyos, pag sa banig na ng karamdaman no? Nakakasakit na, hindi na nakatayo, no? Lahat na lang na Diyos na santo, tinatawag na yon, no? Pero hindi, ang paglilingkod pala sa Lord, malakas tayo o hindi, dapat maglingkod tayo sa Lord. Di po ba? Kasi ang buhay po natin talaga, nakasalalay po yan sa Panginoon. Kailangan natin siya lagi sa buhay po natin, no? Kaya ang paglilingkod dapat galing sa puso, hindi galing sa nguso. Tama po? No, marami kasing tao na, ako naman naglilingkod sa Lord, ako naman maka-Diyos. Pero pag tingnan mong ginagawa, hindi naman. Di ba? Karamihan ngayon, mga tao ngayon, talagang parang wala na sa kanilang isip, sa kanilang puso, yung Diyos na may-ari ng lahat ng mga bagay. Tingnan nyo po na yan, ginawa ng Panginoon na yan, lahat. Ginawa po yan ng Diyos. Buhay po natin, ginawa ng Diyos yan, no? Galing po sa Panginoon. Kaya biyaya po lahat yan ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Lord, but seek ye first the kingdom of God. God is our priority. And then, and this righteousness, pag sabi, and this righteousness, ibig sabihin po, ang kanyang prinsipyo, no? The principle of God mahalaga sa atin. Anong prinsipyo niya? Katwiran. Mga salita ng Diyos, ibig sabihin. Yung mga sinasabi niya sa kanya, mga salita. That is our principle. Yun dapat ang prinsipyo natin. No? Na hindi natin pwedeng itanggi yung Diyos kahit sino mang tao. Bakit? Sino ba naman sila? Di ba? Kaysa Diyos natin pinaglingkuran. Di po ba? Kaya tayo, mahalaga lamang maging honest tayo sa Lord. Lahat na aspeto sa buhay natin. No? Maliit man yan, malaki man yan. Dapat maging honest po tayo sa Panginoon. Kasi ang Diyos po ang nagpapala sa atin. No? Kamukha po nito, ang buhay ko nga, alam niyo naman ng apad po yun. No? Gaano kahirap po ang buhay ko noon. Pero tingnan nyo naman po kung paano po kami inangat din po ng ating Panginoong Diyos, kasama po ng aking asawa. Kasi po kami, buong pamilya, naglilingkod po talaga sa Lord. No? Kaya salamat po sa ating Panginoon. Kaya gusto ko rin po i-share sa inyo para meron din po kayong background. At ako naman, walang kapangyarihan na magpaunawa po sa inyo, bahala na si Lord doon. No? Ang mahalaga, nakita nyo yung aming pangangaral, narinig nyo ang pangangaral ng salita ng Diyos, nakita nyo po ang aming pamumuhay, no? Na napakasimple lang po, na may takot sa Panginoon, yun po kasing the best no? Na dapat huwag tayo magmalaki sa harapan ng Panginoon. Ano man narating natin sa buhay, ang lahat na yan galing sa Lord Hindi naman galing sa atin po yan. Pero nagsusumikap tayo, pero kung hindi yan gawin ng Panginoon para sa atin, hindi po talaga magagawa po yun, no? Kaya si Lord po ang lahat ng may-ari po ng lahat ng mga bagay sa buhay po natin, no? Kaya nga ang sabi niya doon sa Philippians chapter 4 verse 19, sabi ni Pablo, but God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. So ibig sabihin, ang mag-provide sa atin si Lord, no? Ano i-provide ni Lord sa atin? Yung ating mga needs. Hindi yung luho ng isang tao, no? Needs yung pangailangan natin sa araw-araw po, no? At ang ating Diyos na ating paglingkuran, mayaman po siya Mayaman siya, hindi natin kaya ubusin ang kayamanan po ng Panginoon. Rich po siya riches po siya, no? At ito po ay malinaw na ang sabi doon na God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. So, mayaman po ang ating Diyos. Hindi natin kayang ubusin ang kayamanan po ng Panginoon. At ang Diyos, hindi po madamot. No? Hindi siya dalok ang Diyos. Nagbibigay po siya ng mga biya at pagkapala sa mga anak niya na tapat na naglilingkod po sa Kanya. No? So, mahalaga siya po ay prioridad at
ang prinsipyo niya, no, dapat alam po natin. Next, anong sabi? And all these things shall be added unto you. At ang lahat ng mga bagay na yan ay idaragdag sa atin. Ibig sabihin, ibigay sa atin ang mga bagay na yan. Ano ang ating desire sa buhay po natin, no? Halimbawa, kay Franz, na desire niya makatagpos na pag-aral. So, ibibigay po ni Lord yan. Basta, ano lang tayo sa Lord, patuloy lang tayo sa Panginoon. No? Wag tayong tumalikod sa Lord, wag tayong huminto sa paglilingkod sa Lord. Kasi, nakikita ni Lord ang puso natin. Doon kasi siya bumabase sa puso, hindi po sa panlabas na anyo. No? Si Lord, hindi niya kailangan ng magandang lalaki, hindi niya kailangan ang magandang babae, hindi niya kailangan ang kung ano ang estado sa buhay mo, hindi niya kailangan yon. Ang nakikita ni Lord, ang mahalaga sa atin, yung puso natin, na maging malinis po, no, sa harapan ng ating Panginoon. So, tingnan niyo po, idadagdag ni Lord ang lahat ng mga bagay na ibigay sa atin. Anong una nating gawin? Una, dapat prioridad si Lord, no? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang Diyos natin panlingkuran, dapat lagi natin siyang lapitan, lagi natin dapat siyang dakilain sa buhay po natin, pasalamatan. Di po ba? Kaya sa pagising natin sa umaga, dapat magpasalamat tayo agad sa Lord, no? Ay Lord, salamat po dahil binigyan mo ako ng panibagong buhay, nakahinga ako ngayon, malakas po ang katawan ko dahil sa biyaya nyo, di po ba? So, yun po ang tinuturo po ng Panginoon po sa atin. Kaya dapat, prioridad po talaga yung ating Panginoon. At ang kanyang katwiran sa kanyang mga salita, yung kanyang mga sinasabi. At ang pangatlo po, sabi po ng Panginoon, and all these things shall be added unto you. Hindi po sinabi ni Lord na ang kapiraso lang ng mga bagay ibigay ko sa inyo. Kundi ang sabi niya, all these things, lahat na mga bagay po, ipagkakalob po sa atin ni Lord. Anong mga bagay na yan? Mga bagay na yan na espiritual, mga bagay na pisikal, mga bagay na material sa buhay natin, ay idaragdag po lamang po yan ng ating Panginoon sa atin. Ang mahalaga, magawa natin ang kanyang kalooban. Prioridad po dapat natin si Lord. Kaya tuwing Sunday, dapat unahin natin si Lord, no? At saka na yung paglalaba, at saka na yung, di ba, 6 na araw binigay ni Lord sa atin para magtrabaho po Di po ba? Pagdating ng linggo, dapat para kay Lord na po yan. No? Walang dapat doon, wala na tayo dapat reklamo o ano man. Lord, gagawin ko to para sa iyo. Di po ba? Di ba napakasarap pagka ganon, no? At sa totoo lang, pagka inuuna natin si Lord, napakasarap ng pakiramdam sa buhay natin, kompletong-kompleto. Pero pagka hindi mo nagawa ang kalooban ng Diyos, para bagang kulang sa puso natin, no? Na para bagang malungkot ka, parang hindi ka masaya sa buhay mo, parang hindi ka nagagalak, parang may kulang talaga na hinahanap mo, sigurado ang hinahanap mo na kulang ay ang masumpungan natin sa ating Panginoon. Makuha natin sa Kanya. Kasi siya po ang nagbibigay ng lahat ng mga bagay po sa buhay po natin. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Lord. Unang-una, syempre nagkita-kita tayo, sila Manang Apad, sa tagal na ng panahon po, no? At medyo hindi po kami nakapag-usap ng gusto ni Manang Apad doon nung pagkapatay Tuto Norbeng dahil ito kasi panay ang tawag at nag-ano siya no? Dinudugo siya. So medyo po yung nagmamadali. Kaya nung paglibing, umuwi po ako agad noon kasi po siya, may problema po. Kaya siyempre prioridad din natin ang pamilya natin bukod yung una ang Panginoon, no? So ganun po 'yon ang paglilingkod po sa Panginoon, no? Gusto ko lamang po i-share sa inyo na ito po ang aming naranasan sa paglilingkod sa Lord. Kahit kailan hindi kami pinabayaan po ng Panginoon, no? Kahit kailan hindi ho nagkulang ang Panginoon sa buhay po namin. Experience po namin yan, naranasan po namin. Napakarami din po ng mga pagsubok, mga problema, suliranin sa buhay po namin mag-asawa. Pero lahat po yan inayos po ni Lord, no? Si Lord pong mag-ayos niyan, no? Huwag tayong mag-alala. Huwag po maging trouble ang buhay natin.
Ang malaga, lahat pong yan, ipagkaloob natin sa Lord, ibigay natin sa Kanya, at ang kasunod noon, ang Diyos ang siyang magbigay ng katugunan, ng kasagutan po sa buhay po natin, no? Pagka kasi tayo ay may connection sa Lord, kumpleto na po yun. Wala na tayong ibang hahanapin pa na kung ano. Kasi si Lord ang mag-provide. Si Lord ang magkaloob. Lahat pong iyan. Kaya huwag tayong mabalisa po sa buhay po natin. No? Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. At ang gusto lamang po ni Lord sa atin, paglingkuran siya. Yun lamang po ang gusto ni Lord eh. Paglingkuran siya, purihin siya, dakilain siya, pasalamatan siya, at paglingkuran siya sa buhay po natin. At ang paglilingkod po, hindi isang linggo lang, hindi isang buwan lang, hindi isang taon lang ang paglilingkod sa Lord, hindi 10 taon lang. Ang paglilingkod sa Lord dapat lifetime sa buhay po natin. Bakit? Nabubuhay pa tayo dito eh, sa lupa. Kaya kailangan tayo maglingkod sa Panginoon. Sino ba namang tao ang hindi kailangan si Lord? Di po ba? Lahat na tao kailangan si Lord. Pero ang tanong, sa mga ginagawa ba nila na natutuwa kaya si Lord? Di po ba? Marami ngayon. Puro mga bisyo at kasalanan na pong mga ginagawa ng maraming tao po ngayon. Kaya pasalamat tayo sa Lord dahil tayo ay inalis ni Lord doon, no? Dinala tayo ni Lord sa tama at totoong paglilingkod. Kaya ito na po ngayon, yung atin pong paglilingkod po sa ating Panginoon, at siya din naman po ang sinishare po namin po sa inyo, sapagkat ang sabi ko nga, kung kami nga nagsishare sa ibang tao, lalo na po sa mga kamag-anak, para po malaman ang kabutihan po ng ating Panginoon. Hindi po para dalhin sa reliyon. Tama? Hindi po para dalhin sa kung anumang bagay. No? Dadalhin po namin kayo doon sa relasyon, sa totoo na Diyos na amin pong pinaglingkuran, at dapat yun din po ang inyong paglingkuran sa buhay na ito, sapagkat siya po ang Diyos na punong-puno po ng pag-ibig at kahabagan po sa buhay po natin. Siya po ang mayaman na Diyos. No? Mayamang-mayaman po ang ating Diyos. Sa Kanya lahat po yan eh. No? Wala naman tayo pag-ari. Katiwala lang po tayo. No? Trabaho natin, negosyo natin, mga lupa natin, buhay natin, bahay natin, mga sasakyan na yan, katiwala lang po tayo ni Lord. Hindi po atin yan. No? Anytime, pwede kunin ni Lord yan. Tama po? Anytime, pwede kunin ni Lord yan. No? Kaya dapat konektado po talaga ang buhay po natin sa ating Panginoon. So yun lamang po ang isang talata na aking pong i-share po sa inyo, at nawa po ay nagbigay po ng sigla, no, sa ating buhay espiritual, sa ating paglilingkod po sa Panginoon, sa ating buong buhay, na masabi natin napakahalaga pala yung Diyos na dapat po paglingkuran. Okay? Purin po Panginoon. Sige po, awit